Papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan, lubos na nadaramtan ka. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya ay aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Tayo pong lahat, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, pagpupuri sa may kapal. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo. Salamat po sa buhay, sa lakas at sa pagkakataong makapagtipon po kami at upang purihin ka sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Panginoon, humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan at sa mga pagkukulang namin sa iyo at sa aming mga kapwa. Linisin mo po ang aming mga puso upang mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan, sa umagang po ito, tara po yung awitan natin ang Panginoon, palakpakan, sayawan. At sa umagang ito, ang Diyos lang ating pupurihan, aawitan at sasambahin. Kaya inaanya po tayo lahat is magstayo at awitan natin ang Panginoon. Let's sing, raise a hallelujah. Bibigyan natin ng papuri pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. In the middle of the storm, we will sing
and we will shout His name. We will sing it a little louder. We will sing in the heavens of the mystery. Let's sing to our Lord this morning po. Palakpakan po natin Panginoon. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing it. I'm gonna sing in the middle of the sun. Louder and louder, you're gonna hear my praises, Lord. Out from the
ating Panginoon sa umagang ito. As we begin to worship our Lord tonight, nakapula tayo, naka-white tayo. Alam natin, welcome natin si Holy Spirit sa umagang ito. Kaya, let's declare sa Panginoon, let's declare sa umagang ito na the Holy Spirit comes with us. The Holy Spirit filled this church, flood the Holy Spirit. Na-experience natin yung Holy Spirit ng ating Panginoon. Dahil alam natin, ang Diyos ang bibigay ng buhay sa bawat isa. Ang Diyos tagapagligtas, ang Diyos tagapanguna, ang Diyos ang kumakanta sa harap na ito, ang Diyos ang sumasamba na ito, ang Diyos ang instrumento, ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat isa na ito. Let's sing to the Lord, Holy Spirit. So
natin sa Panginoon. Lord, tinatawag ka namin sa umagang ito. Ikaw lang pupurihin. Kasambahin, dadakilain. Dakila ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo. Maraming salamat, Lord. Nagsigla sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Dahil ginising mo kaming may dakila sa puso, may malinis sa pag-iisip. Sama-sama mapupuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil hindi ka nagkulang, hindi ka nawala, at sapat, higit pa ang binibigay mo sa umagang ito. Sa pang-araw-araw, sa trabaho, pag-aaral, panghanap buhay, bata, matanda, maliit, malaki, mataba, mapayat, lahat ng bawat tao narito, minamahal mo ng sapat at wagas, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo ang mga bawat puso nagkakamali, pag-iisip na madumi, pag-ilos ng masama. Dahil alam namin ang Diyos, pupurihin ka namin. Kapalit ng pangalan mo, Lord, isisigaw namin. Every knee shall bow and every tongue shall confess you, Jesus, Lord. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa narito. Iba't iba man ang bawat isa sa amin. Ngunit isa lang ang dinadakila namin, kundi ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na Ama. Ikaw ang Diyos na pinupurihan at dapat pupurihan. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa narito. Ikaw ang sumentro, ikaw ang madakila, ikaw ang bibigay ng Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Maraming salamat, Lord, sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo. Amen. Para po sa sagutang pagbasa, basahin po natin ang iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit isang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Tayo pong lahat. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. My soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Praise God. Karoon po tayo ng ilang mga pagpapahayag at pagbati para po sa ating lahat. Napakagandang tignan ng pula at puti ang siyang magkalaban. Ay, hindi. Ngayon po ay Pentecost Sunday, so tayo po ay nasa pula at puti na kasuotan. Pero ilang pong mga pabalita po sa atin, fresh na fresh. Kahapon po ay, nung Friday at kahapon, ginanap po yung ikalawang South Luzon Jurisdictional Episcopal Conference. At para po sa ilang mga babalita, doon po sa conference na yun ay ganap na pong binigyan ng license as licensed pastor ang ating Pastor Jaja. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Zambales po ay dalawa po sila, si Pastor Gerson din. Hindi lang po yun, bali po sa buong South Luzon ay may 5. Sana nandun yung mga kabataan. May 5 pong tinanggap na pastors in training. At feeling ko kayang-kaya nating next year magpadala ng pastors in training. Yung pinakilalang pastors in training kahapon ay 15 years old. Pasado na yung mga kabataan natin. Nawa next year, yung alaga nating mga kabataan ay lahat ay pastors in training na. At nag-report po yung ilang mga committees. Kasama pong nag-report yung ating pong kapatid na Brother John David. Nireport niya tungkol sa archives and history. At napakaganda po ng report niya. Palakpakan naman po natin ang report ng ating, kung di niyo po, wala po kasing live eh. Pero nag-ulat po siya sa kabuong komperensya tungkol po sa communications na kanyang pong hawak-hawak. Pero feeling ko yung pinaka-highlight po nung conference kahapon, may isa pong church, independent church sa Tondo, Manila. Hindi po siya kaugnay sa Methodist. Pero kahapon tinanggap siya bilang bagong iglesia ng Filipino Evangelical Methodist Church. Hindi po siya Methodist talaga, pero isang community church sa Tondo. Tinanggap po yung pastor at yung buong kongregasyon. At kasama na po natin ngayon sa Filipino Evangelical Methodist Church. At ang target by next year ay marami pa muling sasama at aanib po sa ating pong Filipino Evangelical Methodist Church. Ilan pa pong mga pahayag? Yung pong ating altar flower ay pagkakaloob po ni ating Pastor Ja sa maraming mga dahilan sa kanyang pagka-graduate at yung pong license. Next week po, nagpasa na po ba tayo ng mga pangalan ng mga anak natin, kapatid, o pangalan natin mismo? Kasi po next week po ay Recognition Sunday. Last Sunday po ng May, so lahat po na may awards, yung mga bata, kabataan, kung kayo po ay mga with honors, with highest honors, mga nagtapos mula sa pre-LM, LM, high school, at college, pakibigay niyo po yung mga pangalan po ninyo, atin pong kikilalanin sa ating Recognition Sunday. Sa Huwebes po, iniimbitahan po tayong lahat, ay face-to-face midweek service po natin sa Huwebes. Bago tayo magkaroon ng family day, mag-midweek muna po tayo. Ang ating pong speaker sa Huwebes, dito po sa ating church, ay si Brother Marvin Bajo. Meron ba akong nakalimutan, teacher? Okay na? Okay na. Sige po, tayong lahat ay yumuko. Tayo po ay magkaroon ng panalangin para po sa ating komunidad. Let us pray. Maraming salamat, aming Ama. Ramdam namin ng iyong presensya sa umaga na ito.
Ramdam namin na kumikilos ka sa bawat isa sa amin ngayon. At salamat sapagkat ang aming deklarasyon, we declare, we decree, O God, that the Holy Spirit will come sa bansa namin, sa bansang Pilipinas, at lumukob sa mga leader ng aming pong gobyerno, ng aming pamalaan, upang Panginoon patuloy ng kumilos ka, gumalaw ka ng malaya, kung may mga kailangan pang pagbabago, pagsasaayos, Panginoon, sa aming bansa, tutulungan mo kami. Let your Spirit, O God, flow mightily mula sa gobyerno, sa pamalaan, sa aming mga tahanan, at siya, Panginoon, sa aming pong iglesia. We continue to pray, Lord, ang pangunguna mo, ang patuloy ng pag-iingat, pangunguna, Panginoon, sa aming pong pangangailangan, sa bawat pamilya, ang aming bayan, dito sa Casileros, Panginoon, maging ang Subic, ang karatig ng mga lugar, ang mga namumuno rin din, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Lord, we pray na wala pong malalagpasan ng iyong banal na spirito. Wala pong makakaiwas, bagkus lahat ay pupunuin mo ng iyong presensya. Fill us with your Spirit, O God, Lord. Dalangin namin maging, Panginoon, ang ilang pong mga paghahanda ng mga pamilya para, Panginoon, sa nalalapit na rin na pasukan. Kayo po ang patuloy na kumilos sa mga paaralan, ang aming paaralan po dito, sa kanilang pagsasaayos din po ng facilities, ang canteen area, Panginoon. We pray, Lord, for more, Panginoon, students na mag-e-enroll at magiging bahagi ng Casileros Elders Gate Center, Panginoon. Lord, ang aming mga guro sa aming paaralan, ang aming principal, ang kabuuan ng staff nito, ang mga magulang, ang mga estudyante, na katulad ng Panginoon, ay sila rin ay outreach arm ng aming pong iglesia. We pray, Lord, for our workers. Pastor Roger, Panginoon, na ngayon ay nagsasalita rin, Panginoon, sa pong simbahan. Ang aming teacher, Casey, ang bawat leader, Panginoon, ng iglesia na ito na ginagamit mo, na pinupuspos mo at pinangungunahan mo ng iyong banal na spirito. And again, Lord, we thank you so much for all the blessings ng bawat isa. At ang inyong pangunguna sa kabuuan ng linggo na ito, makasama ka namin sa bawat sandali. Lord, we just lift everything to you. We all pray this in the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tinatawagan po ang mga bata para po sa kanilang awit sayo.
amen. That's right, children. Why don't you sing this song together with me? Let's do the actions. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a timber to a cup. From a river to a deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Let's sing that one more time. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a timber to a cup. From a river to a deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Repeat after me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Sent from above. He lives in you. He lives in you. Not in your shoe. Not in your shoe. Jesus is love. Sent from above. Let's sing it. Holy Spirit fills me up. Hey, hey. Fills me up until I overflow. From a timber to a cup. From a river to a deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Repeat after me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Sent from above. He lives in you. He lives in you. Not in your shoe. Not in your shoe. Jesus is love. Sent from above. Ayan, mga bata, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit at nasasalamatan ka po namin, Lord God, sa araw na ito. Ikaw ang siyang gumising sa mga batang ito, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay ng lakas. Maraming salamat po, Lord God, sa patuloy na pagbibigay ng blessings, O Lord. Ikaw nga po ang siyang patuloy na humipo sa kanila, Lord God, sa tuwing sila ay may karamdaman, Panginoon. Ikaw ang siyang magmulat ng kanilang mga mata upang ikaw lamang ang siyang kanilang makita, Panginoon. I-bless niyo po sila sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Naway ang lahat ng ito ay ikaw lamang ang siyang kanilang makita, Panginoon. Gayon din po sa kanilang family, Lord God, sa kanilang mga parents na patuloy na nag-aalaga sa kanila. Kayo po ang siyang magbigay ng kalakasan upang patuloy pa silang maalagaan, Panginoon. Kayo din po ang siyang mag-bless, Lord God, sa family nila upang sila ay patuloy na sambahin ka, Panginoon. Ito lamang ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsibukasan ng ating Biblia na matatagpuan sa Gawa chapter 12 verse 1 to 12. At ganito po ang sinasabi. Nang mga panahon ding iyon, sinimulan usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ay ikinulong at pinabantay sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal.
Ang balat ni Herodes ay iniharap siya. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi, bago iharap si Herodes, si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. "Dali, bumangon ka," sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo ang nangyayaring iyon. Akala niya'y pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuan bakal na lalabas papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at siya'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat." Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Tayo po'y magsitayo para sa pagbasa sa ikalawang na matatagpuan sa 1 chapter 7 verse 37 to 39. At ganito po ang sinasabi. Sa kahuli-hulian at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati." Tayo po'y pagpalain sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let us go. Let us go. Let us go. Let us leaders be.
Sa ating pong pagsisimula ay pakinggan muna po natin itong awitin na ito. I'm coming with a heart of worship. I'm bringing in a brand new song. I'm ready to see the unthinkable. I'm ready for a miracle. Hearts praying for a fresh encounter. Souls looking to the living God. I'm ready for a real revival. Oh, Holy Spirit, come like a flood, like a fire. Holy Spirit, fall in this place. Fill our hearts. Holy Spirit, come like a flood, like a fire. Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. We're on the edge of a new beginning. God, we know you have so much more. We're looking to a new horizon. We're praying for your rain to pour. An overflowing of true redemption. An overflowing of your kingdom. We're ready for a real revival. Oh, Holy Spirit, like a flood, like a fire. Holy Spirit, fall in this place. Fill our hearts. Holy Spirit, come like a flood, like a fire. Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. Oh, can you feel it? Heaven is reaching. Oh, can you hear it? Our God is speaking. Oh, can you see it? He's got your healing. Oh, just receive it. Receive the freedom. Oh, can you feel it? Heaven is reaching. Oh, can you hear it? Our God is speaking. Oh, can you see it? He's got your healing. Oh, just receive it. Receive the freedom. Like a flood, like a fire. Holy Spirit, fall in this place. Fill our hearts. Holy Spirit, come like a flood, like a fire. Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Mula pa po kanina, mula pa kagabi, kaya po tayo nakapag-ready ng red and white because we want the Holy Spirit to come in this place. We want to invite the presence of the Holy Spirit sa lugar na ito na katulad ng awitin na yon, na mag-come siya like a flood, like a fire. Mainit po ba?
Lalo na sa akin, naka-long sleeve pa ako. Kaya bagyo na tayo. Lamig. Pero ngayon patuloy na paiinitin natin, hindi lang literal na init, kundi yung init ng magagaling sa ating banal na Espiritu. Amen po? Okay. Kung inyo pong matatandaan, bukas na ba itong aking Nung pong nakaraan, ang ating pong, nung last month, April, bumuo ko ng ilang mga meaning ng CMC. Di ba? Yung Caring Ministry Church, Called Members Church, Come to Mission Church. And then sabi ko, dineclare ako nung bago yung ating anniversary nung last month. And personally, sabi ko, I can call CMC I can call it my church. Pero idudugtong rin natin ngayon, sabi ko nga, Holy Spirit CMC. Hindi ko po pinapalitan yun yung pangalan ng church natin. Pero yung para sa akin, when I say Holy Spirit CMC, I say, come to my church. Holy Spirit, come to my church, to our church here in Castillejos. Gusto niyo po ba yun? Lahat na nag-a-approve doon, say amen. Sige nga po, lahat po tayo tumayo saglit, tayo po yung manalangin. Aming Ama, again, Lord, our prayers that you will come at this time, at this moment, O Lord. Sa aming pananambahan, kumilos ka, manguna ka, hindi lang kami nagdamit ng pula at puti para lang maging maganda. We are here, Lord, dressed in red and white to commemorate the Pentecost Sunday and to accept and to really feel, experience the Holy Spirit coming to us today. Salamat muli, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Tundalangin namin muli sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maupo po tayo. Let me start with my stories. Ang aking storya tungkol po, paano ka ba naunang na-experience yung banal na Espiritu? I don't know kung ano yung mga kwento po natin, kung paano natin na-experience yung banal na Espiritu. Kasi doon po sa Trinity, next Sunday, Trinity Sunday, yung God the Father, ang dali natin malaman eh. God the Father, siya yung Ama, yung lumikha ng lahat. Si Jesus, alam natin, ipinanganak sa sabsaban, and then siya yung namatay sa krus, namatay at nilibing, at siya'y nabuhay muli. Pero yung Holy Spirit, ang sarap din siyang ikwento. Now, personal experience ko, recap in our life. Of course, noong 1997, nasabi ko na rin po sa inyo nung nakaraan, nung didiscuss ko yung tungkol sa Bible. 1997, I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. Bakit ko ba palaging sinisimulan doon sa kwento na yon? Maging yung sa Holy Spirit, bakit siya kinokonekta? Kasi we will not understand clearly the Bible. Hindi natin talaga makakwento ng buo yung ating experience with the Holy Spirit if we did not accept Jesus as personal Lord and Savior. That's the first step. Ano mang ginagawa natin dito pag wala tayong pagtanggap sa banal na sa ating Panginoon Diyos bilang Panginoon tagapagligtas, all of these are nothing. Remember? Umaawit ka man, nagpupuri ka man, sumisigaw ka man, nagbibigay ka naman ng malaki sa offering mo, pero without accepting Jesus as personal Lord and Savior, pag wala tayong faith, all of this would be nothing. Para lang tayong ingay na lumalabas. Now, 1997, and then the next 2 years, diyan po nagbago ang lahat. 1998 to year 2000. Ako po ay unang taon ko pa lang sa pagiging kabataan, naging vice president na ako sa local church namin. Simula ko pong umattend ng mga gawain na district, annual, maging yung Body of Christ activities na connected. At during that time, 1998 to year 2000, hindi ko po alam kung bakit, pero lahat ng mga inatinang kong mga activities ay may kinalaman sa Holy Spirit. Hindi ko alam kung nandun na si Tem, pero nauna kasi ako sa kanya. Pero during those times,
Ang dami kong naatinan na mga gawain na may kinalaman sa pagkilala, pag-experience ng Holy Spirit. Now, mula dun sa mga yon, ang pinaka-memorable ko po, yung CYC. Meron pong gawain dati na Conference Youth Camp. Naka-attend ka, Kuya Dem, ng Conference Youth Camp. Ito po yung annual activity. At hindi ko makakalimutan yung ginanap sa Kabanggan. 1998. Conference Youth Camp, ang title po is Baptism of the Holy Spirit. Pagbibinyag ng banal na Espiritu. So ayun po, before 1997 kasi, zero knowledge ako about Holy Spirit. Wala akong alam. Ano ba yung Holy Spirit? I don't know about that. Pero umaattend na ako ng mga gawain. Tinanggap ko na si Christ. But nung 1998 onwards, hindi ko lang pala mapasimulan na makilala at malaman ng Holy Spirit. Hindi ko lang siya makikilala, kundi mararanasan ko mismo. Ibang klase yung malaman mo yung banal na Espiritu, iba din yung maranasan mo mismo yung banal na Espiritu. Yung pagkilos niya sa ating buhay. Now, ito na yung mga kwento po. Diyan po sa conference na yan, are you familiar with the word, yung slaying? Slain of the Holy Spirit. Before po ako umattend yung gawain na yan, wala akong kaalam-alam. Pero first day pa lang ng camp na yan, baptism of the Holy Spirit, you accept the Holy Spirit, first time kong maranasan. Tinawag, altar call, lumapit. Kasi first time ko umattend ng ganyan, wala pa akong alam tungkol dun sa, kailangan mong natumba. Pag pinag-pray ka, dapat tutumba ka, ha? I don't know about all of those things. Pero ang alam ko lang, nung time na yon, yung message ay para sa akin. Pumunta ako dun sa harapan, pinag-pray ako ng pastor, tinaas ko yung kamay ko, and maya-maya tumumba ako. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam nung mayroon palang sumasalo. Pero kasi yung mga kabataan, ito na-discuss ko sa kanila, minsan pag mga ganyang mga pagkakataon, yung mga kabataan tinitingnan nila may kabay ba sa likod ko? May kamay bang sumasalo sa akin? Pag meron, Pero during that time po, hindi ko po talaga alam. I just pray and then afterwards, I fell. Hindi ko na alam na mayroon sumalo sa akin Pero meron po doon, hindi pa siya napagpipray, bumagsak siya, wala pong sumalo. Buhay naman po siya. Hindi naman po nabasag yung ulo niya. And he is well. Kaya ako po ngayon, pag nagpipray, pag may mga pag ganyang mga activities, pag ako po yung palaging nasa likod, ang ginagawa ko pag ako nasa likod, hindi ko pinaparamdam na may kamay sa likod. Pag lumalapit-lapit, atras-atras ko. Kasi iba, mayroon namang sasalo. Hindi po yun show, hindi po yun scripted. It's the Holy Spirit working in your life. Amen? Noong una, yung iba kasi iba pa ang ginagawa. Lumuluhod na lang para hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan ko bang matumba? Luhod na lang ako. That's my first time experiences. And during that time, yung Band for Christ, first time kong makarinig na may nagtatangs. Ano yun? Kasi bago pa lang po kabataan, it's by first time, what is that? All of these are new to me. Pero hindi ko pa po na-experience mag-tongues. I never experienced it. Meron po akong mga tao narinig. Pero ito po yung experience ko. Naranasan nyo na po ba nagpipraise and worship? Umiiyak kayo, pero tumatawa din kayo? I experienced that.
Tumatawa ako pero umiiyak ako. How about, ito madalas ko na-re-experience din. Mag-share ako ng mga experiences ko about the Holy Spirit. Kung paano ko siya naramdaman. Every time po, may one time doon sa conference youth camp, yung pinapasurrender sa amin yung lahat, yung mga kasalanang nagawa namin, I could clearly taste during that time, nung pinagpipray po ako, para po akong nasusuka. Pero wala lang po akong sinusuka. Pero naamoy ko yung baho ng sukang sinusuka ko. Kasi ang prayer sa akin, Lord, alisin mo yung mga kasalanang ginagawa ng kabataan na ito. Ay, ang dami kong kasalanan. Ang dami kong sinuka. Ang baho-baho, inalis sa akin ni Lord during that time. And all of those things, lahat po ng yon is convicting me and convincing me. Isa pang clear, last. Bago po noong 1998, nung umaattend ako 1997, may kasama po akong kabataan. Alam niyo yung kantang Babad? Babad sa presensya. First time ko marinig, 1997. Hindi pa po ako aktibo. Talagang umaattend lang ako. Kami nung kaibigan ko, kinakanta namin yung Babad. Niloloko namin yung kantang Babad. Babad, kula, sampay. Really? Iniloloko namin. And during that time, nung po nagpe-praise and worship na, pinakanta po yun, ay umiiyak kami sa sobrang conviction ni Lord. Bakit mo niloloko yung awitin na para sa akin? At hindi na po naulit yun. Mga kapatid, isa sa mga ginagawa ng Holy Spirit sa atin, He convict us and He convince us. Ganun din ang ginagawa niya sa mga message natin tuwing Sunday. No, meron nabasa ko. Ang sermon, ang patuloy, alam mong kumikilos sa banal na spirito, kasi sa iba daw, ang sermon daw ipagpapatama lang. No. Pag tinatamaan ka, kinukurot yung puso mo, the Holy Spirit is talking to you. Kinakausap niya po tayo sa araw-araw ng ating buhay. Hanggang ngayon, He is convicting and convincing me. Now, John chapter 20, verse 22. Then He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Anong pong context ito? Natatandaan nyo, nung nabuhay muli si Jesus, nagpakita siya sa mga disciples. Ang una niyang sinabi, receive the Holy Spirit. Tanggapin nyo yung banal na spirito. The question is, mga kapatid, have we received really this powerful gift of the Holy Spirit? Natanggap na po ba talaga natin? O baka nandyan pa lang sa tabi natin yung regalo, hindi pa natin nabubuksan. Hindi pa natin inaari, hindi pa natin na-appreciate, hindi pa natin nararanasan yung banal na spirito. It's very important that we are experiencing it ourselves. The Holy Spirit. Now, ilang mga bagay na dapat ma-experience natin yung Holy Spirit. First, Holy Spirit, come in me. Basahin nga po natin ulit, sabay-sabay tayo. Holy Spirit, come in me. Is He in your life now? Yung banal na Espiritu po ba ngayon ay nasa atin ngayon? Every year, sinaselebrate natin tong Pentecost Sunday. Araw ng Pentecost, nagpupula tayo, nagpuputi tayo, pero wala itong magiging impact sa atin kung hindi tayo sure at hindi talaga sa atin siya naranasan. Maging ang message na ito is continue to move us, to move that the Holy Spirit coming in us in this place. Kanina po, nung isang araw, iniisip ko, gusto ko pong kantahin yung pinatugtog ko bago ko nag-sermon. Yung Holy Spirit, come! Kaya lang naalala ko, may nabasa po ako na isang page sa Facebook. Ang tanong, pwede bang magpakanta ang mga sintonado? Sabi ko,
Papatugtog ko na lang. Sabi kasi dun sa article na yon, when we sing to the Lord, it should always be the best. Walang sintonado. Kaya binalikan ko, kababasa ko lang po, basahin niyo po. Sabihin ko mamaya kung sino na, pastor po yon. Siya po yung kumanta ng babad. Sabi niya, pag tayo umaawit sa Panginoon, dapat the best. Hindi tayo sintonado. Aray! Ilang years na ako sumasali sa choir, pero puro ako sintonado eh. Pumapalpak ako sa pag... Ito hindi ko po maikwento. Kasi dati rin po, ako po yung unang praise and worship leader ng district band ng Zambales. Kaya pag kinukwento, Opo, maniwala po kayo sa hindi. Wala po silang makuha ibang worship leader during that time. Ako po yun. At buti sabi ko nga, ang aking guitarist po ay si Glenn, yung pong kabanggan. Napakagaling niya. Yung sintonado ko, pati yung gitara niya nasisintonado para pagtay kami. Nakukuha niya yung sintonado ko. Kaya nung basa ko yun, ay, hindi na ako kakanta ngayon. Kakantahin ko dapat yun. Holy Spirit, come in me. Now, alam niyo po ba today, exactly today, May 24, noong 1738, 288 years ago. Sino nakakaalam mo ano nangyari niyan? May 24, 1738. Eksakto, 288 years ngayon. Ano po nangyari? Ito po yung nangyari. Yan po yung heartwarming experience ni John Wesley sa Aldersgate Street. Kayo ngayon, sineselebrate natin yung heartwarming experience at kasabay ng Pentecost Sunday, yung pagbabago, yung pag-init sa puso ni John Wesley during that time. Na matagal na po siyang pari, matagal na po siyang naglilingkod sa church, pero yung paglilingkod niya parang patay. Have you experienced that? Parang isa kang Kristiyano pero walang kabuhay-buhay ang iyong pagiging Kristiyano. Siya po pari na. Siya po ay lingkod na ng Diyos, pero first time niyang ma-experience yung heartwarming experience na yon. And today our prayer is that today, May 24, 2026, we could experience the Holy Spirit. Ano po yung mga shift? Ano po yung mahalagang nangyari mula nung araw na yan? Meron pong, para kay John Wesley, may shift from guilt and fear. Di ba tatandaan natin, may mga kwento no confirmation class, si John Wesley, meron siyang ex, na nung nag-communion, hindi niya binigyan ng... Alam niyo ba yung kwento na yan? Naturo po ba sa inyo? Na meron siyang ex, nandun yung mag-communion, hindi niya binigyan? Bitter? So marami siya mga kwento na ganon. Kaya nung time na yun, yung guilt and fear, na-shift siya. At yung una, ang isipin niya, ang salvation ay sa gawa. Pero during that day, he declared that salvation is through grace by faith. Amen? Hindi dahil sa gawa. Alam pa yung magagandang pagbabago mula nung araw na yon? There's a move from rigid religion to personal, heartfelt faith. Yung akala mo yung religion para sa iyo, di kahon. Ito upo ka lang dyan, Huwag kang mag-iingat. Parang di kahon, parang tayong robot. Robot ba tayo sa church? Pero it's a personal, heartfelt faith. Nararanasan mo mismo. Kapag nararanasan mo mag-amen, amen ka kasi nararanasan mo yung presensya ng Diyos na ikaw yung kinakausap. Na bigla ka lang papalakpak dyan. Kasi tayo talaga Pilipino, conservative eh. Pero try daw natin umattend sa mga, ang tawag ba doon sa mga service, yung black worship service. Nakaka-attend na po tayo mga black American worship. Talaga naman, mga Pentecost ay talagang, ganun sila talaga. Grabe yung pagkilos. So that's the first one. Holy Spirit, come in me. Now next.
Sabihin po natin lahat, basahin natin. Go. Holy Spirit, come to my family. Kasi po, gusto natin yung banal na Espiritu nasa atin pong pamilya, na naranasan ng bawat isa sa ating mga anak, sa ating kapatid. Gusto ko lang pong maikwento. Noong pong nakaraang linggo, BBS, nakapag-banding kami ni Kuya Ricky. Kasi kami po naghahatid sa mga teachers, sa pamatawan, dito sa church, doon sa Hanjin. Isang araw na lang, may tinanong sa akin si Kuya Ricky, di ko alam kung bakit. Di ko alam kung yayayain niya ako o ano. Namin niya, Sir Dex, po, sa harap po kasi palaging nakaupo. Sir Dex, umiinom ka ba? Di ka ba talaga umiinom? Sabi niya. Di ka talaga umiinom ng alak simula nun? Patingin ako nun. Yayain ba ako nito? Kaya sabi niya, siguro narinig niya sa akin sa testimony ko na hindi ako umiinom talaga ng alak. Gusto niya siguro marinig mula sa bibig ko. Hindi ka talaga umiinom ng alak? Nagkwento tuloy ako. Marami kaming ginagawa naglalakbay kami. Because never. Bakit? Ano nangyari? Sabi ko, ang kwento ko po, ang kwento ng aking lola, ng mama ko, 2 years old. Yung aking lolo na tatay sa aking birth certificate, namatay yun, sumusukan ng dugo daw sa harapan ko. Dahil kakainom araw-araw. Yung mga tito ko, isang compound kami, araw-araw, walang araw na walang inom. Kasi ang inuman po doon sa compound, palagi lang yung mga araw na may letter T. Tuesday, Thursday, today, tomorrow. Puro T lang, di ba? Puro T lang naman, hindi naman araw-araw, puro T. Tuesday, Thursday, today, tomorrow. Di araw-araw. At araw-araw po, pag lasing, nakikita ko po nag-aaway-away sila sa compound. Susuntukan, nagsisigawan, yung sa kuntito, talagang araw-araw, kakatok yung sabay, Bebera! Bigyan mo kailangan sundutan to. Araw-araw po yun. Siguro gift ni Lord sa akin, ang epekto po ng mga nararanasan kong araw-araw na yon, naging hindi masarap ang alak sa akin. Kaya sa ating pamilya, ang sabi natin, Holy Spirit, come. Anong spirito po ang gusto niyong pumasok sa pamilya ninyo? Ni Jean Bulag, spirito ng pulang kabayo. Now, don't get me wrong. May mga pamilya kasing umiinom to celebrate something. At wala naman nagbubugbugad, wala naman nagpapatay. Ay, di okay ko sa inyo. Pero sa akin, ang naging nangyari, ganun po yung epekto. Nung aking naranasang araw-araw, wala po. Ang pangit ng alak sa akin. Yung nga pong root beer, hindi ko nga pong mainom. Mapait. Sabi ko nga sa mga kasama ko dati, kung meron kayo mapapainom sa akin na masarap, yung hindi malalasahan ko yung pait, iinom ako. Yung nga pong cup syrup, hindi ko po mainom eh. May ubo-ubo na ako, hindi ko po mainom. Dahil napakapait sa akin ng mga yan. Pero praise God, hindi po ako napunta sa espiritu ng alak. Paano ba kasi, ang tinitira ko pa nga lang, pulutan, ang sakit ng paa ko. Sorry po kung hindi po ako makalakad ngayon ng may sumpong po kasi yung isa kong paa. Pulutan pa lang po ang tinitira ko dyan. Papaitan pa lang. Paano pag uminom ako? Kaya buti na lamang, hindi po masarap ang alak sa akin. Noong mga unang panahon, may mga nag-i-invite sa akin, hindi ako umiinom. Sige, dito ka lang. Sama ka lang sa amin. Ang problema, nung tumagal, ayaw na nila. Bakit? Lakas mo magpulutan. Hindi ka naman umiinom. Wala na pong invite sa akin, isama ako. Pero kung marami kayong pulutan, huwag po sabihin kay Teacher Casey na may papaitan.
Uubusin ko yung papaitan para sa inyo. Holy Spirit, come to my family. Ano po yung gusto nating mangyari? Anong spirito ang gusto natin nasa ating pamilya? Ano po sabi po sa Acts chapter 2, verse 1 to 21, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Young men will see visions. Old men will dream dreams. It will happen in our family. Yung anak mong babae, yung anak mong lalaki will prophesy. Young men will see visions. May nagtanong, Sir Dex, paano pag nagpastor si Zay o nagdeaconess? Wala pa naman po siyang sinasabi. Ang gusto niya po yung maging artist. Ayan. Pero pag tinawag siya ni Lord, mag-prophesy, wala kaming gagawin kundi suportahan po siya. What spirit are you going to pray for your family? Sa inyo pong anak. Kaya let's pray for our sons and daughters. Yung mga anak po natin nayayaya na sa iba't iba, pero baka naman hirap tayong yayain sa church. Kaya yung ibang mga kabataan, saan nyo po gusto ka? Gusto mo doon kami sa, ayaw mo akong payagan sa church, gusto mo sa lasingan na lang ako. Sa church tayo, basta alam natin sa church, hindi sa enchante. What is your prayer to your sons and daughters? Ang prayer natin, na sila ay mapuno ng banal na espiritu, hindi espiritu na kung ano pa man. Now, may mga kwento pa tayo dyan. Last part po ng Holy Spirit come. Let's read this one. Go. Holy Spirit, come to my church. Alam po ba natin yung logo po natin? Nakita natin yung logo po natin, di ba? Di ba? 3 bagay yan. Ano yung una? Bible-based. Anong sumunod? Christ-centered. Pero yung last na may kinalaman sa ating message, we are Spirit-driven. Ang nagpapatakbo sa atin kung bakit tayo nandirito, bakit tayo naglilingkod? Because of the Spirit of the Lord. Tayo pong Philippine Evangelical Methodist Church, we are Spirit-driven. Ang nagpapatuloy na nagbibigay sa atin ng lakas na maglingkod, magbigay, magpuri, kahit na ano pa mang mga sakit, ay dahil po sa banal na Espiritu. Sabi po sa 1 Corinthians, yung nasa ating sagutang pagbasa, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. Iba-iba yung banal na yung gift ng Holy Spirit, pero iisa lang po yung meron nagkakalob sa atin. Ang pinagkukunan natin, ang Spirit is the source of them all. Ano po yung mga spiritual gifts na nabanggit? Tingnan natin, baka meron po tayo dyan. Ito yung mga spiritual gifts: administration, apostleship, craftsmanship, discernment. Alam mo yung tama at mali, nadi-discern mo yung tao. Evangelism. Si Kuya Vic po ay graduate po ng EE, di ba po ba? Evangelism explosion. Exhortation, faith, giving. Ang galing mo, gift mo ang magkaloob. Kaya lapit sa ating mga kabataan kapag kailangan po natin ng tulong. Healing, helps, hospitality, intercession, leadership, mercy, miracles, prophecy, service, shepherd, teaching, tongues. Yan po yung wala po. Words of knowledge and words of wisdom. Alam po dyan yung meron po tayong gift. Now, naalala ko lang po, meron po kaming ginawa dati, hindi ko lang kung ginawa na po dito sa atin. Si Kuya Vic, naalala po, sila Ate Divine. Meron po tayo sa church dati, na meron po tayong sinagutan. May sinagutan po kaming mga tanong para malaman namin ano yung gifts, spiritual gifts na meron po kami. Spiritual gifts inventory. Ito po yung example ng mga tanong.
Okay? Meron pong 1, 2, 3, 4, 5, bibilugan namin, may tanong, halimbawa, I trust God completely to answer my prayers according to His perfect will. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, pag meron na pong mga sagot, may lalabas sa likod. Yung resulta po nun, magsasabi kung anong spiritual gifts po kayo. Ang una pong lumabas sa akin during that time, preaching. Di naman. Pangalawa ko po, kasi top 3, leadership. 18 years old po ako, during that time, naging leader po. Isa po ako sa pinakabatang naging lay leader doon sa dati ko pong church. Mas matatanda pa po yung kasama ko. Attorney, engineer. Pero wala silang ibang maturo na maging lay leader. Ako lang po. Spiritual gifts. Maaari siguro natin gawin po ito dito sa atin. Para malaman natin anong gifts ang meron po tayo. Nandiyan po yung discipleship natin, si Ate Maya. Meron pong nakukuwang mga papel, sasagutan natin para mas maliwanag sa atin. Ano yung regalong, ano yung gifts na meron tayo? Anong meron tayo? Wala, no? Sabi ko sa mga kabataan, yung pong spiritual gifts na yan, wala pong malaki, walang maliit. Yung pagtugtog po sa praise and worship, at yung pag-agiw ng mga yung cobwebs sa church, wala pong pinagkaiba. Pareho silang ministry. Kaya may isang gawain kami, pinaglinis ko sila. Ano masasabi mo? Yung bang ginawa mong pagluwawalis dyan sa harapan at yung pagtugtog magkaiba? Parehong ministeryo sa Diyos. Amen? Walang malaki, walang maliit, lahat ay may regalong ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Walang mas mataas, walang mas mababa. All of us have gift from the Lord. Now, malapit na po akong magtapos. Sabi sa 1 Corinthians 12 verse 7, a spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Bakit po binibigay yung mga spiritual gift? We should all be reminded na hindi po nagpapagalingan. Hindi po tayo nagpapagalingan sa loob ng church. Mas marami akong gifts. Mas malaking ginagawa ako sa'yo. Hindi po para sa ating sariling edification, pero all glory is for the Lord. Ang dinadakila lang natin ang Diyos. Salamat po, Titi Bay. Ang pagkakaroon ng gifts ay blessing. Binigay yan para magkatulungan po tayo. Hindi po lalo, hindi para po magkagulo pa yung church. Yung mga gifts, hindi po ginigay pa para hindi po tayo manliit ng kapwa. Ang liit ng ministry mo, yan lang kami. Hindi po tayo ganun. Hindi po binigay yung spiritual gifts para maghati-hati pa tayo. Hindi po binigay para magkampi-kampi tayo. Ano pong dahilan bakit binigay yung spiritual gift? So we can help each other. We complement each other's strengths and weaknesses. Pag mahina ka, dyan ako malakas, tutulungan kita. Kung saan ka mahina, maaaring doon ako malakas, magkakatulungan tayo. Kaya nga sabi ko po dun sa prayer, 9 p.m. prayer natin, yung pong sobrang sakit nito, tinawag ko si Say talaga Ang sakit po kasi talaga, Say, alalayan mo si Daddy. Mula doon sa sopa, sakit. Naglakad kami papuntang doon sa kusina. Kasi kailangan ko siya. Kailangan ko nung tulong niya. Mahina ang paa ko, pero siya malakas, tutulungan niya ako. Habang tinitingnan po natin yung bawat isa, huwag po natin tingnan yung bawat isa, competition ko to. Kalabang ko to. Mas magaling ako rito. Tinitingnan po natin ang bawat isa bilang mga kapatid na nagtutulungan.
Kapag mahina ka, tinataas po natin yung kapatid natin para hindi siya lalong madapa at mawala. Now, gusto ko pong ipi-play ko po uli, Kuya Dave, pwede ipa-play ko po uli yung Holy Spirit Come. At habang pinatutugtog po, lahat po ng gustong manalangin, pumunta sa altar, ini-invite ko po kayong pumunta. Habang pinatutugtog uli natin yung Holy Spirit Come. If the Holy Spirit is talking to you, moving in your presence, in your mind, in your heart, habang pinatutugtog natin uli yung kanta na yon, lumapit po kayo. At patuloy natin ma-receive yung Holy Spirit na patuloy na binibigay ng Diyos sa atin. Start praying. Hallelujah, Lord. Move. Ito pa doon. Natapos po natin lumapit, ay mag-pray tayo. Okay, Lord. I'm bringing in a brand new song. I'm ready. If the Holy Spirit is talking to you right now, you just come forward. Wala pong pilitan. That's the Holy Spirit talking to you. You want prayer? You want to receive the Holy Spirit in your family? Para sa iyong pamilya, you come forward. Come! Hallelujah, Lord. Pupo tayo sa harapan. If you are praying for healing, meron po tayong sakit, sabi, the Spirit will heal us. Tuloy po tayong tinatawag. Hallelujah. We're on the edge of a new beginning. God, we know you have so much more. We're looking to a new horizon. We're praying for your rain. Oh, come on, let's come to the Lord. Pastor Ja. True redemption. An overflowing of your kingdom. We're ready for a real revival. Oh, Holy Spirit. Like a flood, like a fire. Hallelujah. Patuloy pong invitation sa atin, the Lord, to come. At kami po ni Pastor Jaja ay lalapit po isa-isa. We will be praying for you. Hallelujah. Holy Spirit, come. Ooh, can you feel it? Heaven is reaching. Oh, can you hear it? Our God is speaking. Oh, can you see it? He's got your healing. Oh, just receive it. Receive the freedom. Oh, can you feel it? Heaven is reaching. Oh, can you hear it? Our God is speaking. Oh, can you see it? He's got your healing. Oh, just receive it. Receive the freedom. Like a flood, like a fire. Holy Spirit, fall in this place. Fill our hearts.
looking to the living God. I'm ready for a real revival. Oh, Holy Spirit, come like a flood, like a fire. Holy Spirit, fall in this place, fill our hearts. Holy Spirit, come like a flood, like a fire. Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. We're on the edge of a new beginning. God, we know you have so much more. We're looking to a new horizon. We're praying for your rain to pour. An overflowing of true redemption. An overflowing of your kingdom. We're ready for a real revival. Oh, Holy Spirit, like a flood, like a fire. Holy Spirit, fall in this place, fill our hearts. Holy Spirit, come like a flood, like a fire. Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. Lord, salamat Panginoon that you come in this place. As we declare and decree, Holy Spirit, come in me, O God. Holy Spirit, come in my family. And Holy Spirit, come in my church. Lord, naranasan ka namin, kumilos ka. Hindi lang kami mga nandirito sa harapan, maging yung mga nakaupo. Naranasan ka namin ngayon. And we will continue to be overflowed, Lord, with your Spirit. We thank you, Lord Jesus. We declare victory, O God, sa bawat isa. And again, we thank you, Lord Jesus. Ito ang dalangin namin, sana Ama, ng anak ng banal na Espiritu. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Hallelujah. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Pinupuri ka namin sa mga pagpapalang natatanggap namin
Tanggapin mo naman po ito, Panginoon, upang kami makapagpasalamat, magbigay ng papuri sa iyo, at ang mga bagay nito ay magamit sa iyong ministeryo, sa pag-abot sa mga mahihirap, pagtulong, Panginoon, sa nangangailangan, sa mga outreach, sa mga ministries of our church. Bless all of us, O God, Lord. We bring all praises to you. In Jesus' name, amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Come Holy Spirit.
ay manalangin. Panginoon, aming Ama, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, salamat. Kami dumudulog, lumalapit, Panginoon. Huwag mong hayaan, Father God, na may alis dito, Panginoon, na hindi naramdaman yung presensya mo, Panginoon, na hindi napuspos ng banal na Espiritu, Panginoon. Dinideclare namin, Panginoon, sa simbahan na ito, Panginoon, yung katotohanan na tumindig kami sa iyong salita, Father God. Dinideclare din namin, Panginoon, na miracles, Panginoon, sa bawat isa. Mayroon kaming dalangin. Ang bawat isa dito, Panginoon, ay may dalangin. May nilalapit sa iyo, Panginoon. At ito, yung oras na ito, Panginoon, alam namin ngayon din, Father God, ipagkakaloob mo sa bawat isa yung matagal na nilang dinadalangin, Father God, yung family na may gustong magkaanak, Father God, in Jesus' name, Father God, pagkakalooban mo na sila, Panginoon, na in Jesus' name, sa mga may problema, Panginoon, sa mga kabataan na meron pang mga katanungan, Father God, ikaw, Father God, nawa yung banal na Espiritu mo, Panginoon, ang siyang kumilos sa kanilang mga puso at maramdaman nila, Panginoon, yung katotohanan, yung pag-ibig mo, Panginoon, na sa'yo lamang na nila mararamdaman na ikaw lamang yung katotohanan, Father God. Sa mga nanay namin na pinagaling mo, Panginoon, salamat. Salamat sa iyong pagpapagaling sa mga bawat isa, Panginoon, na pinagaling mo, Father God. At sa mga may sakit pa, Panginoon, alam namin, dinadalangin namin, dinudulog namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanila, Father God. Mayroon silang nararamdaman, Father God, sa kanilang physical na katawan, Father God, sa spiritual, sa mental, Father God. In Jesus' name, we rebuke, Panginoon, yung sakit na yon, at sa pangalan mo, Panginoong Jesus, gagaling sila, Panginoon. At sa mga bawat isang pamilya, Father God, na merong mga problemang pinagdaraanan, may mga pangarap na gustong mangyari, Father God, na Father God, makita nila, Panginoon, na meron kang magandang plano sa buhay nila, sa pamilya nila, at ipinagkakaloob nila, Panginoon, kung ano yung nais mo, yun yung gagawin nila, Father God. At ang simbahan na ito, Panginoon, ay magpapatuloy na magmi-ministry, Father God, sa bawat miyembro, Panginoon, na kailangan ka, Father God, sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga matanda, Father God, sa mga nanay namin, sa mga tatay namin. Patuloy kaming maglilingkod, patuloy kaming magiging matapat sa iyo, Father God. At ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hinihiling po ang bawat isa na manatili para magkaroon po tayo ng group picture dito po sa harap. Ulitin ko po, lahat po tayo mag-stay bago tayo